Hello sa inyong lahat. Ito si Oji sa ang sitwasyon ni Oji sa Italy. 16th of May 2024 po ngayon. Ngayon nasa Switzerland ako. Precisely nasa parking lot ako ng school ng mga anak ko. Dahil dito sila nag-aaral sa Switzerland. Kaya medyo napaaga sa pagdating, sa pagsundo. Kaya eto, waiting ako ngayon. Kanina, kakausap ko lang sa sister ko kay Yasmin, sister ko. Yun na nga, napag-usapan namin yung tungkol sa mother namin. Dahil yung mother namin, matagal na talaga siyang hindi maganda yung health niya. Dahil meron siyang tumor. Almost 2 years na siyang nakikipag-battle. She's doing this battle to fight this big problem of her. Yun nga yung tumor sa ovary niya. Yun nga lang ang naging problema marami na siyang beses talaga na she survived this problem. Akala nga namin noon darating siya sa point na magiging cancer free. Dahil talagang positive kami, naniniwala kami, may faith kami, at saka may trust kami na darating yung point na magiging cancer free siya. Yun nga lang, it needs time, tsaka yung tiyaga, yung patience. Kaso nga lang, ang nangyari, ang dami yan ng ginawang chemotherapy for 2 years. Imagine, every 3 months nagkikimotherapy siya. So kung 2 years na siyang nakikipagbatalya sa sakit na ito, marami na siyang beses na nag-chemio. Tapos dumating din yung point na dumating siya sa na gumanda yung kondisyon niya. Yung sitwasyon niya medyo nag-improve. Kaya nga talagang tuwan-tuwa kami at talagang kontento kami na talagang tuloy-tuloy na ito konting tiis pa, konting tiyaga pa, konting sakripisyo pa, tsaka konting yan nga yung dedicate time na talagang darating ka na i-declare na wala ka ng cancer. Kumbaga na-overcome mo. Dumating yung miracle na tumulong sa'yo na para yun nga lang ngayon nagbago lahat. Dahil pati yung ibang organs niya nagkaroon ng komplikasyon. Naapektuhan din yung ibang organs niya tulad ng kanyang intestine, tsaka ng kanyang siguro kahit papano meron na ring damage yung pancreas niya. Kaya nagsasuffer siya. Minsan talagang tulad ngayon, sabi nga ng kapatid ko, talagang parang talagang nagsasuffer yung mother ko dahil talagang yung dolore, yung sakit sa tiyan niya. Gustong dali ng kapatid ko siya sa emergency, sa pronto soccorso. Kaso nga lang ang problema, yung mother ko ayaw niya nang magpapadala sa ospital para bang kasi nagkaroon siya ng trauma. Kasi yung last time na siguro mga 3 weeks ago, dinala namin siya sa emergency and dahil nagkaroon siya ng ascite. Actually ascite is Italian.
Ascites yung nagkaroon siya ng liquid, nagkaroon na ah, nag yun nga, nagkaroon ng tubig yung intestine niya, nagkaroon ng ano siya, nag-undergo siya ng paracentesis. Yung paracentesis, Italiano yun ulit. Yun yung drenadyo. Yung parang i-drain yung tubig sa yun nga na namuo dun sa um, right side ng kanyang tiyan. Tapos yun, natapos yun. Then after that, naghintay lang siya ng 2 days o 3 days yata after ng drenadyo. Nag-undergo na ulit-ulit siya ng chemotherapy. Yun nga lang ang problema, ang nakakapagtaka, yung last na chemotherapy niya, iba yung result. Imbes na talagang makatulong o may balik yung dati niya lakas ulit, yung kumbaga dahil ang chemotherapy hindi ka naman kagad yan gagamutin kumbaga tutulungan ka niya na makarecover, yung makakuha ulit ng lakas, ng resistensya para yun nga magpatuloy yung buhay mo, ganon. Hindi naman yung basta-basta talagang magagamot ka. Yun nga lang ang para bang strange thing doon is yung last chemotherapy niya, ang laki ng difference doon sa mga nauna niyang chemo, dahil yung mga nauna niya mga chemo talagang nakita namin na witness namin na talagang nagbago yung sitwasyon niya. Medyo nagkaroon siya ng lakas, nabuhay siya ulit, nagkaroon siya ng energy, pero yung last na yun nga na-undergo niya, ang dami niya nang dinamdam, hindi na siya sabi niya hindi niya na raw kaya maglakad. Every time natatayo siya sa sarili niya, yung mag-i-stand up siya, sumasakit daw yung bewang niya, hindi niya alam kung buto o yung mga muscles. Tapos talagang hindi siya makakain, kaya nga nag-start na siya na kumain ng mga talagang yung mga soup na lang, tsaka yung mga sinishake. Kumbaga talagang dapat hindi siya pwedeng kumain ng solid food. Dapat talaga lahat yun naka-grind. Parang dapat ang magiging ang kakainin niya is syrup form. Kaya ganon. Tapos ngayon nga nagkaroon siya ng parang trauma, natakot na siya na magpa-chemo dahil nga yung resulta ng last chemo niya, yun nga parang ginawa siyang gulay. Kaya ngayon nag-decide siya na ayaw niya na magpa-chemo, ayaw niya na magpadala sa ospital, dahil nga natural yun dahil patient siya, may edad na mother ko. Tapos yun nga yung mga yung problemang iniisip niya na laging nasa isip niya, nasa puso niya, na yun nga na talagang sa tingin niya para bang pag dinala siya ulit sa ospital, parang hindi na ang purpose, hindi na siya parang gustong gamutin na, parang gusto na siyang, dahil nangyayari talaga yun kahit saan ka magpunta. Ako rin dati nagtrabaho ako sa ospital, kaya alam ko yung sitwasyon na talagang ang ospital talagang talagang ang purpose talaga talagang gagamutin ka nila, pipilitin ka nilang maka-recover, mabuhay ng matuloy mabuhay. Yun nga lang, meron ding yung worst part doon is minsan pag talagang ang ospital sa tagal na paggagamot sa iyo, talagang nakikita nila na talagang wala na silang magawa, hindi nila makita yung tamang cure para na mapagaling ka o ma-solve yung problem mo. Meron ding sistema na para bang sila na ang naghahatol sa patients. Kumbaga hindi naman yung hinahatulan na talagang papatay, gusto nilang patayin o ganoon, pero para bang hindi na nila masyadong binibigyan ng priority, hindi na nila talagang pinag-aaralan kung paano
ma-cure talaga yung sakit. Dahil sa tagal-tagal ba naman, para bang hindi, parang sabihin natin nagsasawa na sila, tsaka para bang nawawalan na rin sila ng pag-asa na makakasurvive yung patient. Kaya parang ito ang case ng mother ko, na para bang yung hospital niya, yung hospital na mulat sa pool na tumingin sa kanya at nagpagaling sa kanya at patuloy siyang nagpupunta doon at lagi siya doon siya nako-confine, parang dumating na rin sa point na parang nawala na rin sila ng hope na yung mother ko is magkakaroon ng ano nga, ng yung resulta na lahat kami gustong magkaroon, na yung magandang resulta. Yun nga, yung ma-cancer free siya. Para bang talagang nawala na kami ng pag-asa na darating siya doon sa time na masasabing cancer free siya, dahil talagang lumala na siya. Kaya yun. Kung pwede ko nga lang, parang dugo, no? Pwede ka mag-donate ng dugo. 1 litro, 3 litro, 10 litro. 50 years old ako ngayon. Kung pwede ako mag-donate ng, sabihin natin, dahil nasa almost 70 plus na ang mother ko, kahit man lang makapag-donate pa ng 5 years sa mother ko, 5 years, at least yung 5 years na yun talagang matutulungan namin siyang ma-achieve kung ano may mga gusto niyang gawin, kung ano yung mga gusto niya matikman, kung ano yung gusto niya mapuntahan, kung ano yung gusto niya ma-experience, no? Kaso hindi pa pwede yun. Hindi pa pwedeng mag-donate ng buhay. Yung time, di ba? Kaya hindi namin alam. Naawa ko sa mother ko, naawa ko sa sister ko, dahil gusto pa namin makasama talaga mother namin. Gusto pa namin maraming ma-experience na kasama mother namin. Dahil bata, gusto tusin, hindi pa naman time eh. Nga lang, dumating itong problema niya. Pagkabait-bait na tao ng mother ko. Kung sino pa yung mababait na tao, yung pa yung nagkakaroon ng problema. Kung sino man yung mga tarantado, tsaka yung mga suwail, yung mga stronso, kung sino ba yung mga talaga mga kumbaga mga mukhang pera, yung mga manlalait, yung mga mandurugas, yung mga yung pa ang hindi nagkakaroon ng ganitong problema. Pero yung mga mabubuting tao, yung pa ang nagkakaroon ng problema. Kaya nga parang nakakabuwisit talagang isipin na bakit ganun ng dahil totoo naman eh. Pag-aralan nyo. Hindi to bago. Kumbaga matagal na ito. Talagang noon pa talagang alam na ng buong mundo na kung sino pa yung mga mababait na tao, yung pa yung mga namamatay kagad. Yung pa yung hindi naman namamatay kagad, pero sila pa yung nagkakaroon ng problema at nagsasuffer at the end. Pero kung sino pa yung mga walang niya, yung pa yung para bang ang tatagal ng buhay, ang sagasaan mo na, panain mo na, saksakin mo na ng balisong, hindi pa mamatay-matay, di ba? Kaya yun. Hindi namin alam kung anong gagawin, dahil ayaw na talaga magpadala ng mother ko sa ospital dahil nagkaroon siya ng trauma. Tsaka parang sa tingin ko pwedeng mangyari talaga yon. Let's say merong 70% na pwedeng mangyari na pag dinala namin siya sa ospital, hindi na maganda ang trato sa kanya, o sabihin na natin baka hindi na yung tamang procedure ang gagawin sa kanya dahil nga nagsawa na sila. Kaya sana
mahal na mahal namin ang mother namin. Kahit na hindi naman, lalo na ako, kahit na hindi ko lagi siya nakakasama dahil hindi naman siya nakatira dun sa puder ko, nandun siya sa kapatid ko. Mas more on, mas close sila ng kapatid ko, at mas yung kapatid ko mas mas nabantayan niya yung mother ko, mas naalagaan niya, mas natutukan niya, mas minahal niya, mas malakas, laki ang sakripisyo niya sa mother ko. Ako, oo, syempre talagang kaso nga lang, yun nga lang, syempre dahil may pamilya rin ako, tapos ang layo pa ng tinitirahan ko, tapos yung mga anak ko, hiwalay ako sa partner ko. Kaya kumbaga yung sitwasyon ko is very complicated para maibigay ko sa kanya lahat yung time ko, tapos yung trabaho ko pa. Kaya kumbaga talagang walang, gustuin ko man, hindi ko nagawa. Pero dahil nga sa sitwasyon, kaya sana maintindihan ng mother ko yun. Hindi ibig sabihin na hindi man ako naging present lagi. Ibig sabihin wala ako nagmalasakit sa kanya. Kaya yun, mahal na mahal kita, pero sa tingin ko parang hindi mo alam yun. Dahil syempre, kung di mo nararamdaman, di mo nakikita, hindi ka maniniwala, di ba? Pero kahit di ka man maniwala, kahit na hindi ka man ma-convince, mahal na mahal kita. Kita mo, every time na magkakaroon ako ng free time, anong ginagawa natin? Yaya ako dito, yaya ako doon. Sabi, lagi kita tinatanong, gusto mong pumunta rito? Gusto mong makita yung lugar na yon? Dahil doon na lang ako bumabawi. Yung one day na rest day ko sa trabaho, pag nakita tayo, lagi kitang kasi para bang gusto kong makabawi talaga. Diba? Alam ko natatandaan mo yun, at ako tanda ko yun. Laban. Okay. I love you, ma. I love you so much. We love you all.